Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Lumapit si Jin kay Zephyr at dumura, si Dax ay isang kriminal na may koneksyon sa Eternal Life Palace. Sino ka para magdesisyon kung makakaalis na ba siya rito o hindi? Ulitin ko ang mga sinabi ko, nandito ang Elysium Gate para kunin si Dax Sanders, ngiti ni Zephyr. Isang espadang may tatlong dulo ang biglang nagpakita sa harap ni Zephyr. Agad niyang pinakawalan ang kanyang internal energy na nakapagpasabog sa espadang iyon sa buong kwarto. Matapos inumin ang Golly Pill na ibinigay ni Daryl, si Zephyr ay isa na ngayong level 1 Martial Marquis. Kasabay nito ang paglalabas ng mga tauhan ng Elysium Gate sa mahahaba nilang mga saber. Ikaw, napaatras naman ang natatakot na si Jin sa kanyang kinatatayuan. Tumalon si Zephyr papunta kay Dax, at agad na hiniwa ang mga taling nakapulupot sa katawan nito. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, kaya hindi na nagawa pang mag-react ng mga tagasunod ng ME sect. Natakot at nagalit si Jin habang sumisigaw ng, "Ano ang ginagawa mo? Wala kang kahit na anong respeto sa ME sect." Sinigawan din siya ng ibang mga tagasunod ng ME, pero walang sinuman sa kanila ang nagawang umatake. Sa bagay, kulang na kulang din ang kanilang bilang kung ikukumpara sa dami ng mga tauhan ng Elysium Gate na nagpunta rito. Tumitig si Zephyr at Shanbing, walang makakapigil sa anumang gustong gawin ng Elysium Gate. Dito na niya kinuha si Dax kasama ng pamilya at umalis. Ikaw! Ipinadyak ni Jin ang kanyang mga paa pero hindi na niya nagawa pang sundan ang mga ito. Pagkatapos ng isang oras ay nakabalik na rin si Abbess Mother Serendipity sa mansyon ng mga Darby. Nagalit ito ng husto matapos malaman na nakawala sa kanila si Dax. Slam! Winasak niya ang kayo na posting pinagtalian nila kay Dax habang nagdidilim na sinasabing, "Mag-iingat kayo Elysium Gate. Wala kaming kahit na anong ginagawang masama sa inyo pero nagawa niyong kunin ang mga taong hawak namin. Dapat na ba tayong maghiganti, Master?" Tanong ni Jin. Isang napakalakas at kilalang sekta ang Elysium Gate. Kaya mas maigi kung papampasin na muna natin ang ginawa nilang ito. Iling ni Abbess sa kanyang ulo. Lalo na ang pinuno ng sektang ito na si Indomitable Darby, napakamisteryoso ng kanyang background. Wala pang kahit na sino ang nakakakita sa kanya noon. Kaya mukhang isa siyang tao na hindi natin dapat banggain. Master, dapat na lang ba nating lunukin ang ating pride? Kung hindi, ano ba ang magagawa natin? Simangot ng nagtatanong na si Mother Abbess Serendipity. Sa loob ng kwarto ni Daryl sa mansyon ng mga Carter, kasalukuyan nang nagpapanik si Susan sa mga sandaling ito. Nagmamakaawa ako sa iyo, Daryl. Patawarin mo na si Rachel, pakiusap. Tahimik itong nagmakaawa kay Daryl. Pakiusap, huwag mo nang sabihin kay Zoran na niloko kanya papasok sa gubat na iyon. Siguradong nagsisisi na siya sa mga nagawa niya. Masyado pang bata at immature ang kinakapatid mong iyon, kaya huwag ka na sanang lumebel sa kanya. Kagat nito sa kanyang labi. Immature. Tumawa rito si Daryl, pero punong-puno siya ng galit sa kanyang dibdib. Tama na, Tita Susan, singhal nito. Matanda na siya. Niloko ako ni Rachel at ni Ewan para pumasok sa gubat na iyon. Gusto talaga nila akong mamatay. Kung hindi lang siya sinuwerte na makita ang Baiki Formation, siguradong namatay na siya sa gubat na iyon. Gusto siyang patayin ni Rachel, kaya paano niya ito mapapatawad? Wala nang magawa ang nababahalang si Susan. Sinubukan niyang kumbinsihin si Daryl pero hindi ito nakinig sa kanya. Nauubusan na ito ng mga bagay na pwedeng gawin. Gusto ko na pong magpahinga, Tita Susan. Magpahinga na rin po kayo. Pagpapaalis niya kay Susan. Uminom si Daryl ng isang bote ng gamot. Ibinigay ito sa kanya ni Zoran para makatulong sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Masyado pang nanghihina ang kanyang katawan mula noong makalabas siya sa gubat na iyon. Makakatulong ang gamot na ito sa kanya. Hayaan mong tulungan kita. Masyado ka pang nanghihina, umupo ka lang dyan, huwag kang gagalaw, sabi ng tumatayong si Susan. Ang nag-iisang bagay na kanyang naiisip noong mga sandaling yon ay mapasaya at makumbinsi si Daryl. Mukhang napabilis ang kanyang pagtayo, nawala siya sa balanse, at agad na bumagsak sa kama. Sumigaw siya at nahulog papunta kay Daryl. Tita Susan! Hindi na nagdalawang isip pa si Daryl,
Agad niyang binuksan ang kanyang mga braso, at agad na sinalo si Susan sa pamamagitan ng pagyakap sa payat nitong baiwang. Pero masyado pa siyang mahina, kaya sa halip na mapigilan niya ang pagbagsak nito ay napasama siya sa bumagsak sa kama. Buwisit! Naramdaman ni Daryl na parabang madudurog ang kanyang mga buto sa mga sandaling ito. Nasa ibabaw niya ngayon si Susan. Isang napakabangong amoy ang pumasok sa ilo ni Daryl, nagmula ito sa damit kay Susan. Dito na awkward na tiningnan ng dalawa ang isa't isa. Habang nagpapanik ay mas dumikit pa sila sa isa't isa. Nagpumilit si Susan na tumayo pero naipit ang isang parte ng kanyang damit kay Daryl. Sinubukan niyang tumayo pero nahila siya pabalik ng kanyang damit, dito na siyang bumagsak muli rito. Dito na biglang bumukas ang pinto. Maririnig ang boses ni Sarah na papasok mula sa labas. Daryl! Mayroon akong gustong ipakita sa'yo. Nasasabik na pumasok si Sarah habang hawak ang isang box ng jigsaw puzzle sa kanyang kamay. Pero nagulat siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Sa sobrang gulat ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Nahiya rito ng husto si Susan habang namumula ang kanyang mukha, na puno ang kwartong iyon ng napaka-awkward na katahimikan. Matapos ang ilang segundo, nakabalik na rin si Sarah sa realidad. Awkward siyang tumawa habang tinatakpan ang kanyang mga mata at sinasabing, wala po akong nakita. Tatalikod na sana ito para umalis ng mabilis na tumayo ang namumulang si Susan, para hawakan sa kamay si Sarah at sabihing, huwag ka ngang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Mabilis na nagpaliwanag si Susan dito, habang mas namumula ang kanyang mukha. Tinutulungan ko lang na uminom ng gamot ang kuya mo nang matumba ako sa kanya. Oh, tango ni Sarah. Dito na nakahinga ng maluwag si Susan, gabi na kaya huwag mo nang istorbohin ang iyong kuya, bumalik ka na sa kwarto mo, sabi nito habang hinihila si Sarah palabas ng kwarto. Naglakad siya ng ilang hakbang bago tumalikod para tingnan si Daryl at sabihin, bukas na lang, Daryl. Hindi sumangayon si Daryl sa kanyang mga pagmamakaawa, kaya kinakailangan niya ito muling subukan bukas. Ngumiti naman si Daryl at hindi nagsalita ng kahit na ano. Nakita niyang mahal na mahal talaga ni Susan ang kanyang mga anak, kung hindi ay hindi nito magagawang lunukin ang kanyang pride, humingi ng tawad kay Daryl. Sa totoo lang, si Rachel ang tunay na anak ng kanyang ninong kaya dapat lang napalampasin niya ito. Pero nagawa siyang lokohin ni Rachel para pumasok sa Peach Blossom Forest na halos pumatay sa kanya. Kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon, maaaring gawin niya ito muli sa susunod. Nag-isip siya sa kanyang sarili, isinara ang pinto ng kanyang kwarto, at hihiga na sana sa kanyang kama nang magring ang kanyang telepono. Sino ba ang tatawag sa kanya ng ganito kalete? Tiningnan niya ang kanyang phone, at biglang napuno ang kanyang puso ng init at pagmamahal mula ang tawag na ito kay Lily. Ngumiti si Daryl at agad na sinagot ang tawag. Hindi pa siya nakakapaghelo nang sabihin ni Lily na, "Ok ka lang ba, hubby?" Kasalukuyang nakaupo si Lily sa sofa, habang nanonood ng TV, natuwa siya nang husto nang sagutin ni Daryl ang tawag. Mula noong ikasal si Yvonne, kinidnap si Lily at dinala sa mansyon ng mga Darby. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Dax. Nang makauwi siya sa kanila, sinubukan niya na tawagan si Daryl araw-araw, pero nakulong si Daryl sa gubat, kaya hindi nito natanggap ang kanyang mga tawag. Naging emosyonal ng husto si Lily nang makausap na niya ang kanyang asawa. Nasaan ka na, hubby? Umok ka na ba? Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Maraming bagay ang itinanong ni Lily kay Daryl. Nagselos siya ng husto noong gumawa si Daryl ng eksena sa kasal ni Yvonne, pero namiss niya pa rin ito, kaya nagawa pa rin niya itong tawagan sa huli. Naantig naman dito ang puso ni Daryl, buong pagmamahal siyang sumagot ng, nasa bahay pa rin ako ngayon ng ninong ko. Naging maganda naman ang trato nila sa akin dito, kaya huwag ka nang mag-alala. Nakahinga ng maluwag dito si Lily, bago umaasang nagtanong ng, kailan ka ba babalik dito, hubby? Namimiss na kita. Namumula nitong sinabi. Hindi pa niya nagagawang magsabi ng mga ganitong klase ng bagay kay Daryl. Sige, uuwi na ako bukas ng umaga, walang pag-aalinlangang sa ngayon ni Daryl. Oras na para bumalik siya sa Donghai City. Kinakailangan niya ring makita ang kalagayan ngayon ni Dax. Pero masyado nang late at nanghihina pa rin ang kanyang katawan, kaya kinakailangan niyang maghintay ng bukas bago magawa ang mga ito. Sige. Hihintayin kita rito sa bahay bukas.
By hobby. Mahinahong sinabi ni Lily. Hindi niya agad ibinaba ang telepono, matapos ang isang sandali, ay tahimik nitong hinalikan si Daryl sa telepono. Muaks! At pagkatapos ay tuluyan na nitong ibinaba ang tawag. Ngumiti naman dito si Daryl. Itinabi na niya ang kanyang cellphone at mapayapang natulog. Kinaumagahan, pasikat pa lang ang araw nang magising si Daryl. Nilinis niya ang kanyang sarili at nagpalit ng damit. Magpapaalam asa na siya sa kanyang ninong bago pumunta sa Donghai City nang marinig niya ang isang nagpapanik na boses, "Dali, kumuha ka ng gamot." Mula ito kay Zoran. Ano ang nangyari? Simangot ni Daryl. Naglakad siya papunta sa pinanggalingan ng boses. Nagulat siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Ilang mga lalaki ang makikitang sugatan. At ang mga ito ay mga disipulo ni Ophelia Lane. Naging malubha ang sugat ng mga ito, lalo ani Ewan ay nagtamo ng 3 mga saksak at kasalukuyang duguan sa kanyang pwesto. Tingnan mo ako, Zoran. Pinunasan siya ng gamot ni Zoran. Sumigaw naman sa sakit ang sugatang si Ewan. Ano ang nangyari? Naku-curious na naglakad palapit si Daryl. Nang sumigaw si Ewan, halos mawalan ito ng malay nang makita niya si Daryl. Ano ang nangyayari? Nasa loob pa dapat ng gubat si Daryl. Bakit siya nandito? Nagdidilim ng umiti si Daryl nang makita niya ang itsura ni Ewan. Tumitig siya kay Ewan at humarap kay Ophelia para magtanong ng, ano po ang nangyari, Master? Wala pa rin siyang internal energy hanggang sa mga sandaling ito. Para mabawi ang kanyang lakas, kinakailangan niya pang makuha ang 9-day-in herb na hawak ngayon ni Ophelia. Kinakailangan niyang pakisamahan ito. Na-curious din dito si Zoran. Oo nga, Shirley Lane, ano ang nangyari? Nasurpresa rin si Zoran nang dalhin ni Ophelia ang mga sugatan niyang disipulo sa mansyon ng mga Carter. Sa mundo ng mga cultivator, walang sinuman ang nagawang bumangga kay Ophelia Lane at sa kanyang mga disipulo. Napakagat na lang sa kanyang mga labi si Ophelia habang sinasabi na, narinig kong tumutubo raw ang mga celestial spirit flower sa isang bangin sa Wick Valley. Ang bulaklak na ito ay isang importanteng sangkap sa paggawa ng elixir, kaya dinala ko ang aking mga disipulo para maghanap nito. Nagsara ng husto ang kanyang mga kamao at nagpatuloy sa pagsasalita, inambush kami nang makarating kami sa Wick Valley. Pinaligiran kami ng isang grupo ng mga bandido. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili bilang the 10 Villains. Sinabi ng mga ito na gusto nila akong dukutin para maging asawa ng kanilang pinuno. Dito na namula ang mukha ni Ophelia. Mahalatang naging mahirap ang bagay na ito sa kanya. Sa bagay, mataas na rin ang kanyang katayuan, kaya nirespeto siya ng lahat. Pero hindi niya inaasahang makakatanggap siya ng ganitong klase ng kahihiyan. Pagkatapos nito ay nakipaglaban ng husto ang aking mga disipulo, kaya nagawa naming makatakas sa mga iyon. Napakalakas talaga ng 10 Villains na iyon. Nasugatan nila ng husto ang aking mga disipulo, at 2 sa mga ito ang kanilang nadukot. Mabuti na lang at hindi kalayuan ang Wick Valley sa mansyon ng mga Carter, kaya dinala ko sila rito para humingi ng tulong. Mahinang tumawa si Ophelia habang nagpapasensyang sinabi na, sana ay hindi ka naming naabala ng husto, Zoran. Siyempre naman hindi. Huwag kang magalala, Shirley Lane. Mayroon kaming mga gamot dito para sa iyong mga disipulo. Sagot ni Zoran. Dito na dumilim ang kanyang itsura. Kung ganoon ay nag-cruise ang landas niyo ng 10 Villains. Dito na nagtanong ang naku-curious na si Ophelia ng, kilala mo sila? Tumango naman dito si Zoran, magkakapatid ang 10 Villains. Kilala sila kasamaan na kanilang ginagawa. Nasa daan-daan ang tauhang sumusunod sa ilalim ng mga ito, kaya nagawa nilang maghari-harian sa Wick Valley at manggulo sa mga katabi nitong village. Sa madaling salita, isa silang grupo ng mga bandido. Huminga ng malalim si Zoran at nagpatuloy sa pagsasalita, sinasabi rin nila na ang 10 Villains ay mga Martial Marquis. Lalo na ang pinuno nito na isang level 3 Martial Marquis. Ano? Martial Marquis na ang magkakapatid na 10 Villains. Natigilan dito si Daryl, ganito na kalakas ngayon ang mga bandido sa lugar na ito. Tumango naman dito si Ophelia, tumingin siya kay Zoran at sinabing, sa sandaling gumaling na ako, agad akong hihingi ng tulong para tapusin ang mga yon.
Natahimik sa loob ng isang sandali si Zoran bago nagdadalawang isip na sabihing, pag-isipan mo ito ng maigi, Sheila Delane, magiging mahirap para sa kahit na sino ang pagtapos sa 10 villains. Ano? Bakit? Tanong ni Ophelia. Nasa kamay ng mga ito ang dalawa niyang mga disipulo. At hindi niya rin alam kung buhay pa ba ang mga ito o hindi kaya kinakailangan niyang bilisan ang kanyang pagkilos para mailigtas ang mga ito. Nagpakita naman si Susan na nakasuot ng mahaba at kulay purple na dress na nagpaganda sa kanyang itsura. Humahangang tiningnan ng ilan sa mga lalaking disipulo ni Ophelia si Susan. Maliban kay Ewan, ito ang unang beses na makarating sila sa mansyon ng mga Carter. Hindi nila inasahan na magiging ganito kaganda ang asawa ni Zoran. Sinabi ni Susan na, Sheila Delane, napakakomplikado ng daan sa Wick Valley, kaya magiging mahirap ang pag-atake sa mga ito. Maliban pa ito sa 8 Earth Demon Formation na nakalatag sa daan papasok doon. Kaya agad kang makukulong sa sandaling pumasok ka roon, isa itong napakalakas na formation kung ano ang tatanungin. 6 na buwan na ang nakalilipas nang magsanib puwersa ang 6 na mga Orthodox sect para tapusin ang mga ito pero natrap ang karamihan sa kanila sa 8 Earth Demon Formation at agad na namatay. Wala silang nagawa kundi umatras sa ginagawa nilang pag-atake. Ano? Kahit ang 6 na mga sekta ay nabigo rito. Dito na napakagat sa kanyang mga labi si Ophelia. Nangangahulugan ba ito na hindi na niya magagawa pang iligtas ang dalawa niyang mga disipulo? Dahan-dahan namang tumawa rito si Susan. Malakas nga ang 10 villains, pero hindi magiging mahirap ang pakikipaglaban sa mga ito. Ang pinakaimportante nilang alas ay ang 8 Earth Demon Formation na kanilang nilagay sa daanan papasok sa Wick Valley. Ang formation na ito ay parang formation na bumabalot sa Peach Blossom Forest, pareho itong mga trap formations. Maaaring mahusay nga si Susan pagdating sa mga formation, pero hindi pa rin niya magagawang solusyonan ang 8 Earth Demon Formation. Dahil kung hindi ay hindi hahayaan ng mga Carter na mag-operate ang 10 villains malapit sa kanilang tahanan. Tumango rito si Zoran at sinabing, Oo, kinakailangan nyo muna masolve ang nilatag nilang formation para matalo ang mga ito. Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos sa pag-atake dahil maaari tayong mamatay sa kamay ng mga ito. Wala namang sinabi na kahit ano si Ophelia, punong-puno siya ng kahihiyan sa mga sandaling ito. Gaano nga ba kahirap labanan ang 8 Earth Demon Formation? Biglang tanong ni Daryl. Dito na biglang napatingin sa kanya ang lahat. Tiningnan nila ito na parabang isa siyang mangmang. Wala na ba sa sarili ang taong ito? Para sabihin na magagawa niya itong masolusyonan. Tumawa naman ang nangaasar na si Ewan. Sinasabi mo bang masusolusyonan mo ito? Kahit na itinuturing ng magkapatid ng lahat ang dalawang ito, hindi pa rin siya itinuring ni Ewan bilang kapatid. Hanggat mayroon siyang pagkakataon na ipahiya si Daryl, agad itong kukunin ni Ewan. Tumututol namang sinabi ni Rachel na, ano ba ang kaya niyang solusyonan? Ang tanging alam lang ng isang ito ay magyabang. Kaya huwag niyo na siyang pansinin. Napasimangot dito si Daryl. Nagalit siya rito ng husto. Hindi pa siya nakakabawi sa mga ito matapos siyang lokohin na pumasok sa Peach Blossom Forest noong nakaraang linggo. Gusto lang niyang magtanong pero nagawa na ng mga itong pagtulungan siya. Manahimik ka, Rachel, sermon ni Susan. Nag-aalala ito kay Rachel, dahil sa sandaling magsabi si Daryl tungkol sa ginawa ng dalawang ito para pumasok siya sa gubat, siguradong magiging magulo ang lahat sa kanilang pamilya. Iniisip mo bang masusolusyonan mo ang 8 Earth Demon Formation, Daryl? Tanong ni Zoran. Sa tingin ko po, sagot ni Daryl. Dito na sumabog sa katatawa ang lahat. Marunong nga talagang magyabang ang isang ito. Hindi nagawa maging ng 6 na mga Orthodox sect na masolusyonan ito, kaya ang lakas ng loob niyang magsabi na kaya niya ito. Huminga ng malalim si Susan na nagsabing, masyado ka pang bata, Daryl. Simple lang ang mga formation na itinuro ko sa iyo noon. Kaya huwag kang magyabang, hindi pa talaga tayo nagsisimula sa pag-aaral ng mga formation. At ang 8 Earth Demon Formation ay isa sa mga komplikadong formation na mayroon tayo ngayon. Maging ako ay walang kakayahan na solusyonan ito. Dito na tumitig si Ophelia kay Daryl. Masama na ang kanyang loob ng madukot ang dalawa sa kanyang mga disipulo, pero nagawa pa rin ngayong gumawa ng gulo ni Daryl, kaya paanong hindi siya magagalit dito. Sinabi nito na, Daryl, noong kunin kita bilang aking disipulo,
hindi lang paggawa ng elixir ang ginawa ko sa'yo, tinuruan din kita ng tamang pamumuhay, at paano maging isang mabuting tao. Tandaan mo na wala kang mapapala na kahit ano sa pagyayabang. Tumawa naman dito si Daryl at sinabing, hindi po ako nagyayabang, Master. Naiintindihan ko po ang nararamdaman nyo. Pero huwag po kayong mag-aalala dahil mawawala na ang Wick Valley sa loob ng 2 araw, sisirain ito ng iba. Pinaplano niyang tawagin ang kanyang mga tagasunod sa Elysium Gate para wasakin ang Wick Valley at iligtas ang 2 mga nahuling disipulo ni Ophelia. Maaari pa rin namang ibigay ni Ophelia ang 9-day-in herb sa sandaling maligtas niya ang mga ito. Dito na sumabog ang isang napakalakas na tawanan. Mawala ang Wick Valley sa loob ng 2 araw. Anong klase ng kalokohan ito? Sumimangot si Susan at iniling ang kanyang ulo. Matalino si Daryl pero mahilig siyang magyabang. Dito na siya nagtanong ng, Daryl, paano mo nalaman na mawawasak ang Wick Valley sa loob ng 2 araw? Ngumiti si Daryl habang sinasabi na, wala lang po, nalaman ko po ito mula sa panahon. Nawala na po ang dating aura ng Wick Valley, kaya may isang malaking delubyo ang darating sa mga ito sa loob ng 2 araw. Turo nito sa kalangitan. Isa itong kasinungalingan. Kinakailangan niyang makahanap ng dahilan para rito. Ayaw niyang aminin na na-master na niya ang 8 Earth Demon Formation. Dahil sa sandaling mangyari iyon, agad nilang malamaman na siya si Indomitable D. Ano? Sa panahon? Marami ang biglang napatingin sa kalangitan dahil sa sobrang tindi ng confusion na umusbong sa kanilang mga dibdib. Ang panghuhula sa isang delubyo sa pamamagitan ng pagtingin sa panahon. Hindi ito kapanipaniwala. Wala na talaga sa kanyang sarili si Daryl. Dito ang sinabi ni Susan na, tama na, Daryl. Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano si Daryl, bahagya lang itong ngumiti sa mga tao sa kanyang paligid. Nairita naman dito si Ophelia, dito na niya naiiritang sinabi na, Daryl, 2 sa mga senior mong kapatid ang dinukot ng 10 villains pero nagawa mo pa ring magbiro sa harapan namin. Ngumiti si Daryl at sinabing, iniisip mo bang nagbibiro lang ako, Master? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, gusto mo po bang magpustahan tayo? Sa loob ng 2 araw, sa sandaling masira ang Wick Valley, kinakailangan mong ibigay sa akin ang yin herb. Dito na nagmukhang desperado si Daryl. Hanggat magagawa niyang makuha ang yin herb, babalik na rin sa dati ang kanyang lakas. Tumawa naman dito si Ophelia, hindi na siya nag-isip ng sabihin niyang, sige, walang problema. Pero ano ang mangyayari sa sandaling matalo kita? Naging matalino si Daryl, nagawa niyang makaisip ng ibang paraan, dahil gustong-gusto na niyang makuha ang 9-day yin herb mula kay Ophelia. Hindi naman naniwala si Ophelia sa bawat salitang sinabi ni Daryl tungkol sa panahon. Hindi nagawa maging ng 6 na Orthodox sect na mawasak ang Wick Valley, kaya paano ito magagawa ni Daryl? Kaya kahit na ano pa ang kanyang itaya, siguradong matatalo pa rin niya si Daryl. Bakit naman hindi sa sandaling matalo ako, susunod ako saan man kayo magpunta. Magiging isa akong masunuring disipulo sa inyo habang ginagawa ang lahat ng inyong sinasabi. Tawa ni Daryl. Napatalo naman si Ewan sa kanyang pwesto at sinabing, anong klase ng pustahan ito? Hindi mo ba talaga kayang magpakaseryoso? Ang pagsunod sa bawat sasabihin ng iyong master sa sandaling matalo ka. Ang pagsunod sa isang napakagandang master, at pagsunod dito araw-araw ay isa ng napakagandang deal para sa iyo. Kaya managinip ka na lang kung iyan ang gusto mo. Tumitig si Ophelia kay Daryl, sinabi nito na, bakit naman hindi, sa sandaling matalo kita, ibibigay mo na si Rachel kay Ewan. Magaling? Agad itong tinanggap ni Daryl. Ayaw na ayaw niya rin naman si Rachel. Dito na nagsabi si Daryl ng, kailangan po niyong pangatawanan ang mga sinabi niyo ngayon, Master. Dahil noong nangako po kayo na tatawagin niyo akong Master sa sandaling manalo ako sa contest, agad niyo pong binago ang mga kondisyon ng ating usapan. Huwag kang magalala. Ipinapangako ko ito sa inyo. Nairita si Ophelia sa pagiging direkta ni Daryl. Bakit niya kailangang sabihin ang mga bagay na yon sa harap ng maraming tao? Dito na nakahinga ng maluwag si Daryl. Nagpaalam na siya kay Zoran at umalis para umuwi sa Donghai City. Habang nasa biyahe, tinawagan niya si Zephyr para pamunuan ang kanyang mga tauhan at tuluyang wasakin ang Wick Valley. Nagawa pa nga nitong ituri kay Zephyr kung paano susolusyonan ang formation.
Sa mansyon ng mga Lendon sa Donghai City. Nakauwi na rin si Daryl matapos ang 2 oras. Gusto niya sanang sorpresahin si Lily, kaya hindi na siya kumatok sa pinto. Kinuha niya ang susi at direktang binuksan ang pintuan. Nang makapasok, agad niyang nakita si Lily sa sofa. Nagmukha itong attractive dahil sa suot nitong jeans. Maluha-luha ito nang makita niya si Daryl. "Hubby!" Tumakbo ito at niyakap si Daryl ng mahigpit. "Oh. Nandito na ako." Comfort ni Daryl habang niyayakap ng mahigpit si Lily. Nabubulunan namang sumagot si Lily ng, "Nag-alala talaga ako sa iyo, hubby. Inakala ko na baka hindi na kita makitang muli." Mahal naman siyang tiningnan ni Daryl at nagbiro ng, "Kung ano-ano talaga iyang naiisip mo, paano naman ako mamamatay? Mayroon akong magandang asawa, at hindi pa niya ako nabibigyan ng anak, kaya paano ako mamamatay? Hindi pa kumpleto ang buhay ko." Agad na namula rito si Lily. Dito na niya nahihiyang sinabi na, "Kababalik-balik mo lang pero nagawa mo ng magbiro." Dito na inayos ni Lily ang kanyang lalamunan, habang tinutulak palayo si Daryl at sinasabing, "Sinabi mo na namimiss mo na ako. Namimiss mo ba talaga ako o si Yvonne?" Hindi na magawa pang magpatuloy ni Lily sa kanyang mga sinasabi. Nangyari ang lahat ng ito habang iniisip ni Lily ang nangyari sa kasal ni Yvonne, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan, lungkot at kaguluhan sa kanyang dibdib. Umiling si Daryl. Naramdamang niyang nagsiselo si Lily, ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Honey, magpapakasal si Yvonne kay Jeremy para iligtas ako. Habang buhay kong pagsisisihan, kung hahayaan ko siyang pumunta sa kasal at sirain ang sarili niyang buhay." Ipinagdikit ni Lily ang kanyang mga labi at sangumiti. Tumingin ito kay Daryl, "Ang pagsisisi mo ay dahil sa responsibilidad o dahil may nararamdaman ka na para sa kanya?" Nakita ni Lily na parehong may nararamdaman para sa isa't isa sina Daryl at Yvonne. Sasagutin asana si Daryl nang may narinig siyang mga yapak galing sa hagdan. Nagsalita ito, "Ang tapang niyong umuwi." Tiningnan ni Daryl ang pinanggalingan ng boses, si Samantha. Lalong gumanda si Samantha dahil hindi niya ito nakita ng ilang araw. Naka-business attire ito, kita ang perpektong hulma ng katawan. Nasusuklam siyang nakatingin kay Daryl, malamig siyang nagsalita, habang pababa ng hagdan, "Hindi ka welcome dito. Kung mayroon kang respeto sa sarili ay aalis ka kaagad." Narinig ni Samantha na gumawa ng gulo si Daryl sa kasal. Napag-alaman din ito na parte ng sikat na Darbay si Daryl at presidente siya ng Platinum Corporation. Noong una ay sobra siyang nagulat na ang manugang niya ay isa palang makapangyarihang tao. Pero matapos ang kasalang naganap ay maraming nagprotesta, laban sa Platinum Corporation, at wala silang nagawa, kundi ipag-alam ang tungkol sa kanilang bankruptcy. Isa pa, narinig din nito na natanggal ang ugat sa puso nito kaya naman hindi na ito kailanman makakapag-cultivate. Sa ganitong panahon at edad, anong mabuting darating sa isang tao kung hindi na siya makakapag-cultivate? Kahit na ang ibang tauhan sa Landon's company ay nagsasanay ng cultivation. Wala nang natira kay Daryl at isa na siyang ordinaryong tao. Isa pa, hinahabol rin siya ng 6 Orthodox sects, wala siyang kwenta, kagaya ng dati. Hindi niya gustong madamay dito kaya bastos siyang nagsalita, "Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sabi ko, hindi ka welcome dito. Alice!" "Ma, naiinis na nagpadyak ng paa si Lily." Nagsalita ito, "Daryl, bumalik ka. Hayaan mo na siya. Halos 3 taon siya minaliit ni Samantha, hindi pa ba sapat iyon?" Tumingin ng masama si Samantha, at galit na kinausap si Lily, "Bakit pinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi mo ba alam na maliit ang tingin sa kanya ng buong Donghai City? Anong magandang maidududlot sa'yo kung sasama ka pa rin sa kanya? Mag-isip-isip ka." Hindi niya alam kung anong gayuma ang binigay nito sa kanyang anak. Maraming interesadong manliligaw si Lily, pero hindi pa rin niya mapakawalan si Daryl, nakakabigo. "Ma, tama na." Nagkagat ng labi si Lily. "Pinatawag ako ni Lola para sa isang pagtitipon. Ayaw ko nang makita ang basurang yan pag uwi ko mamayang gabi, maliwanag ba?" Naglakad na ito palabas at ibinagsak ang pinto. "Huwag mo siyang pansinin," sabi niya kay Daryl. Natawa si Daryl. Nasanay na ito sa 3 taon. Kinuha ni Lily ang kanyang kamay at nagsalita, "O nga pala, nagplano ang Class 16 at Class 17 na pumunta sa beach. Bakit hindi na lang tayo magsabay? Dali, magbihis ka na."
Local citizens ng Donghai City ang mga estudyante ng Hexad sa Class 16 at Class 17, kaya naman malapit ang mga ito sa isa't isa. Nito lang ay lumalabas ang mga ito para mamasyal. Weekend, mungkahi ni Kent, ang mga estudyante mula sa dalawang klase at nagpaplanong magsaya sa beach. Ayaw ko, pagmuso ni Daryl. Hubby, samahan mo ko please. Pagmamakaawa ni Lily. Hindi makatanggi si Daryl sa pagmamakaawa nito kaya naman tumango siya. Malaki ang ngiti ni Lily nang nagsalita ito, meron akong bagong best friend. Pupunta siya mamaya, sabay kaming pupunta roon. Nga pala, mula siya sa class mo. Pagtapos niya itong sabihin ay agad na may kumatok sa pinto. Nandyan na ang devil, tumakbo si Lily para buksan ang pinto, isang maganda babae ang nakasuot ng purple na mahabang bestida. Sirs Newman. Tara na Lily. Nag-aantay na sila. Natatawang hinablot ni Sirs ang kamay ni Lily. Ano? Kailan pa naging magkaibigan ang dalawa? Hindi pa nagatagpo ang landas ng mga ito. Sa isip-isip ni Daryl. Nakita ni Sirs si Daryl, binigyan niya ito ng magalang na ngiti. Kahit na nawala ang mga kapangyarihan ni Daryl, at baka hindi na siya makapag-cultivate, kahit kailan, hindi kailanman bumaba ang tingin sa kanya ni Sirs. Sa katunayan ay mas maganda pa ang naging impresyon nito para kay Sirs dahil sa pagsagip nito sa lolo ni Evelyn. Magkaibigan, kayong dalawa? Tanong ni Daryl. Lahat ay nangyari noong nakaraang linggo. Nakangiting sabi ni Lily. Noong nakaraang linggo ay may bagong estudyante sa Hexad, ang pangalan nito ay Yvette Lane. Napakaganda ni Yvette at nakapagdulot ng gulo sa unang araw pa lamang niya sa klase. Ang mga kalalakihan sa eskwelahan ay pinangalanan ang dalawa bilang Ice at Fire Goddess. Kung si Glacier si Sirs, isang bulkan naman si Yvette. Siya ay passionate, palakaibigan, at mapagbigay. Maayos ang relasyon nito sa kanyang mga schoolmates at napakapalakaibigan nito. Naging isa ito sa mga pinakasikat na kababaihan sa eskwelahan sa loob lamang ng ilang araw. Dalawa sa kanyang best friends ay sina Sirs at Lily. Hindi pa magkakilala noon sina Sirs at Lily pero nagkaroon sila ng mutual friend, si Yvette. Kaya naman unti-unting nagkakilala ang dalawa at di katagalan ay naging mag-best friends. Nasaan si Yvette? Tanong ni Lily kay Sirs pagtapos nitong ipaliwanag kung paano sila nagkakilala. Tingin ko nasa beach na siya. Nag-send siya ng message ngayon lang, naroon na raw ang lahat. Kailangan na nating pumunta. Sagot ni Sirs. Magaling kung ganun. Tumango si Lily. Hinawakan nito ang kamay ni Sirs at Daryl at naglakad palabas ng mansyon. Nag-drive si Daryl, narating nila ang Gold Beach matapos ang isang oras. Popular na travel destination sa Donghai City ang Gold Beach, sikat ito dahil sa magandang tanawin at golden sand nito. Kadalasan ay puno ito ng tao, pero may pasok ngayong araw kaya naman konti lang ang naroon. Kita nila sa malayo ang grupo ng tao na nagtipon sa beach, tumatawa ang mga ito at nagbibiruan. Ito ang Class 16 at 17 mula sa Hexad School. Sina Declan, Miles, at ang iba pa ay abala sa paglalaro ng beach volleyball. Mayroon silang kasamang napakagandang babae, maganda ang pangangatawan nito, kung hindi nagkakamali si Daryl ay ito si Yvette Lane. Hindi nakapagtatakang isinaalang-alang siya, pati na rin si Sirs bilang mga diyosa, napakaganda nila. Yvette, serve mo na! Sinadya ni Declan na ipasa rito ang bola. Tumawa si Yvette at tinamaan ang bola. Napakaganda niya, nagbulungan ang ilang kalalakihan. Tingnan niyo, nandito rin sina Lily at Sirs. Sigaw ng isa sa kanila. Ang lahat ay tumingin sa dalawa. Nagtaka sila nang makita ang katabi nilang si Daryl. Anong nangyayari? Bakit siya nandito? Mula noong matapos ang kasal, lahat ng pamilya sa Donghai City ay pinagkaisahan si Daryl. Gusto rin siyang mahuli ng 6 Orthodox sects, sa ngayon ay namumuhay na parang dagang kalye si Daryl dahil gusto siyang bugbugin ng lahat kapag nakikita nila ito. Malagim nang umiti si Kent nang makita si Daryl, nagsalita ito, Daryl, talagang malakas ang loob mo. Sino ka para bumalik sa Donghai City? Sa mga mata ni Kent ay walang halaga si Daryl. Ang katotohanang wala na itong kapangyarihan, at nawala rin sa kanya ang korporasyon ay nararapat lang sa kanya. Nang asar si Declan, hindi na makakapagsanay ng cultivation si Daryl, kaya kailangan niyang manatili sa Donghai City para mabuhay.
Kung sa bagay, bilang isang nakikitirang manugang, meron siyang at least $200 bawat araw. Haha! Bumuhos ang mga tawanan. Hindi sila pinansin ni Daryl. Kung sa bagay, nandito siya para kay Lily at hindi niya gustong makipag-away, hindi rin sila dapat na pag-aksayahan ng atensyon. Nagpatuloy si Declan, hindi ka welcome dito Daryl, FCK off. Nagdagdag si Miles, oon ga, umalis ka na lang. Hindi na matiis ni Sirs ang mga naririnig. Sumimangot ito at nagsalita, pwede bang tumigil na kayo? Kaklas natin si Daryl, syempre welcome siya dito. Hindi niya hahayaang bulihin nila ito. Napakalupit nila, pero mas binubuli pa nila ito ngayong alam nilang wala na itong kapangyarihan. Katahimikan ang nangibabaw matapos magsalita ni Sirs. Kung sa bagay, nagsalita ang Diyosa kaya sino ba namang magtatangkang sumalungat dito? Ayaw nila itong galitin. Lumapit si Yvette, tumawa ito at nagsalita, oon ga, nariti ang lahat para magsaya. Tigilan na natin ang pangbubuli. Nakinig ang lahat kay Yvette dahil pala kaibigan ito sa lahat. Hindi nila pinansin si Daryl at nagpatuloy sa mga ginagawa. Niyakap ni Yvette ang mga braso ni Lily, lumingon kay Daryl, at nagsalita. Hi Daryl, ako si Yvette Lane, isa sa best friends ni Lily. Tumawa ito, narinig ko na natalo mo ang mga magagaling na tagasunod ng sex noong Lion Slaughtering Conference. Sumikat ka. Nakakahawa ang tawa nito. Agad na napasaya ang naiinis na si Daryl, mapait itong ngumiti at nagsalita. Lahat ng iyon ay nasa nakaraan na. Wala na akong kahit na anong internal energy, isa na akong basura. Umailing si Yvette. Kahit na wala ka ng internal energy ngayon ay sikat ang mga naging karangalan mo, walang sinuman sa mga kakilala mo ang makakapagtanggal ng mga ginawa mo. Tumawa si Daryl, gumaan na ang nararamdaman nito. Maganda at magaling magsalita si Yvette. Sinong ang hindi siya magugustuhan? Hindi nakapagtatakang marami itong kaibigan. Tumawa si Lily, nagsalita ito, Yvette, huwag mo na siyang purihin. Magiging mayabang siya, tara't manghuli ng mga alimango. Sige. Naghawak sila ng kamay at naglakad patungo sa mga babaeng nanghuhuli ng alimango. Tiningnan ni Daryl ang paligid, hindi niya nakita si Yvonne. Mula ito sa class 16 kaya dapat ay nadito siya. Medyo nakaramdam ito ng pagkabigo. Mula noong kasalang insidente, hindi na ito nakita ni Daryl kaya hindi niya alam kung kamusta na ito. Ring! Tumunog ang cellphone nito, ang tawag ay mukha kay Levin Dixon. Sinagot niya ang tawag. Excited na nagsalita si Levin, Master, nahuli naming ang 10 villains. Nawasak din ang Wick Valley. Ano? Napakabilis? Isang magandang balita. Hindi siya nabigo sa Dixon Brothers. Nagtanong si Levin, Master, anong gagawin namin sa kanila? Sansaling nag-isip si Daryl. Mabagal itong nagsalita, ipadala mo sila dito sa Donghai City. Marshal Marquis ang 10 villains. Taktika ng Elysium Gate ay ang panghimok, syempre pa, ay gusto niyang maging kaanib ang mga ito. Sumagot si Levin, Opo Master. Isa pa pala, pagputol ni Daryl, ipagtipon niyo ang mga tagasunod ng Elysium Gate sa Donghai City. Ipagdiriwang natin ang paghuli sa 10 villains. Naisip nitong i-book ang buong Oriental Pearl dahil mayroon ng higit 3,000 tagasunod ang Elysium Gate. Nang binaba na nito ang phone ay nakita niya sina Lily, Yvette, at Circle na naglalakad papunta sa kanya. Masaya ang mga itong makahuli ng ilang alimango. Napapalibutan ang mga ito ng mga kalalakihan na nag-aalok ng tulong na buhatin ang dala nilang MG, apala, at mga alimango. Tinatamad na nag-unat si Yvette, nagsalita ito, gumawa naman tayo ng ibang bagay. Magandang ideya. Anong gusto mong gawin? Nakisali ang ilang kalalakihan. Maraming pagpipili ang gawin sa beach na ito, pwede silang magrenta ng mga bangka para pumunta sa dagat, mangisda, o di kaya'y mag-scuba dive. Paano kung mangisda tayo? O kaya, mag-scuba diving? Tumingin ang kalalakihan kina Yvette, Lily, at Circle. Isang katuparan ng pangarap ang makalaro ang mga ito. Na, masyadong boring, gusto ko ng mas exciting. Sabi ni Yvette. Nandoon. Pagputol ni Declan. Tinuro nito ang mga motorboats na nasa pangpang at sinabing, tingnan nyo, gumawa tayo ng katuwa-tuwa gamit ang mga motorboat.
Nagliwanag ang mga mata ni Yvette ang makita ang mga motorboat and ang mabilis na umaandar sa dagat, mukhang masaya yon. Ngumiti ito at nagsalita, "Tara." Nagtungo ito sa rentahan ng mga bangka, sinundan rin siya ng mga estudyanteng gustong sumakay sa motorboats. Minamanage ng grupo ng kabataan ang mga motorboat, nagkukwentuhan, at naninigarilyo ang mga ito. Ang kanilang leader na si Manny Aleman ay nag-bleach ng buhok at ginawa itong kulay blonde, nakasuot ito ng floral shirt. Nagliwanag ang mga mata nito nang makita ang papalapit na grupo ng mga estudyante. Nagtanong ito, "Ladies and gentlemen, mapaparenta ko ba kayo ng motorboat?" Natanong si Declan, "Magkano ang singil mo?" Medyo kumay ang naninigarilyong si Manny, nagsalita ito, "30 lang para sa isang ikot." Napakamura. $30 lang. Ginalaw ni Declan ang kanyang buhok, "Dahil napakamura, dalhin mo rito ang lahat ng motorboat." "Rerentahan ko lahat." Napakamura ng 30 kada ikot para sa isang kagaya niya. "Mabuti kung ganun." Ngumiti at tumango si Manny. Di kalaunan, ang lahat ay nasa kani-kanilang motorboat na at naglalaro sa dagat. Nagpanik si Yvette, awkward itong nagtanong, paano mapapaandar to? Mahigpit niyang hinawakan ang handles ng motorboat, tumatalon ang katawan nito sa puwersa ng tubig, sobrang tense niya, halatang unang beses niya ito. Ano? Hindi marunong magpaandar ng motorboat ang Diyosang ito. Nahirapan itong bumalanse sa motorboat at halatang unang beses niya gumamit nito. Na-excite sina Declan at Kent, ito na ang pagkakataon nila para mapalapit dito. "Huwag kang mag-alala Yvette, nandito ako para turuan ka." "Ako. Magaling ako magpaandar ng motorboats." Maraming nag-alok ng tulong dito, ito na ang kanilang pagkakataon para mapahanga si Yvette. Tumayo ang nag-obserbang si Daryl, naramdaman niyang medyo nakakatawa ang mga nagyayari, nanggaling sa mayamang pamilya si Yvette, pero hindi pa siya nakakasakay sa motorboat. Sandaling nag-isip si Yvette, nagsalita ito, "Ayos lang, huwag na kayong mag-away, hayaan niyong tulungan ako ni Daryl." "Ano?" Nagulat at nagtaka ang lahat. Tumingin sila kay Daryl ng may inggit at pagkasuklam. Anong ginawa ni Daryl para magkaroon ng oportunidad na turuan si Yvette? Nagulat rin si Daryl. "Hayop, bakit ako?" Naramdaman niya ang pagkagulat ng lahat, tumawa si Yvette, at kinausap si Declan at ang lahat, "Mayroon kayong mga bangka, wala namang agawin si Daryl, bakit hindi na lang kayo mag-enjoy?" Totoo ito, habang nag-aaway sila, dahil sa motorboats, walang may fake kay Daryl. Isa lang itong talunan, sinong may pakialam kung makapaglaro ito o hindi. Dahil doon ay walang nagawa ang lahat kundi magtinginan. FCK, kung alam lang nila ay hindi yan asana sila nag-away kung sino ang magtuturo kay Yvette nang sag-anon ay hindi na sana pinili ni Yvette si Daryl. "Daryl, turuan mo na ako. Hindi ko alam kung paano paandarin to." Sabi ni Yvette. Pagtapos ay lumingon ito kay Lily at nagbiro, "Lily, hihiramin ko muna saglit ang asawa mo, sana ok lang sayo." Namula si Lily, tumawa ito. "Siyempre naman. Pero huwag mo kalimutan na isauli siya sakin." Hinila niya si Daryl sa gilid at nagsalita, "Gusto ni Yvette na turuan mo siya. Tulungan mo, pero tandan mo na huwag kang gagawa ng estupidong bagay." Opo makapangyarihan kong asawa." Tumawa si Daryl. Naglakad na ito papunta sa bangka ni Yvette at umupo sa likuran nito. Biglang namula si Yvette. Anong ginagawa mo?" Sabi ng namumulang si Yvette. "Tinuturuan ka." Sagot ni Daryl. Tinuro nito ang ignition key at nagsalita, "Kailangan mong pindutin ang buton para mapainit ito. Tapos gamitin mo ang dalawang kamay sa pag-steer." Mabilis na natutunan ito ni Yvette. Bababa na sana si Daryl nang mapansin niya ang bright red na tuldok sa braso nito. Nagulat siya. Yan ba ang Jeko Cinnabar? Ang Jeko Cinnabar ay isang makalumang paraan ng pagmarka sa isang virgin. Usap-usapang hindi nabubura ang marka, pero agad itong matatanggal kapag nagkaroon ka na ng pagtatalik sa isang lalaki. Subalit walang sinumang babae ang mayroong ganoong mark mula noong Qing Dynasty. Anong era ito? Bakit mayroon pa rin siyang ganoong marka? Sa isip-isip ni Daryl. Naglakad ito papunta kay Lily. Nang matutunan ni Yvette kung paano magmaneho ng motorboat ay siya ang naunang gumamit nito. Sumunod ang ilan estudyante sa kanya, maraming motorboats ang nasa dagat.
Marami rin ang nagdatingang alon, napakagandang senaryo. Nagsindi si Daryl ng sigarilyo, nilapitan niya si Lily at nagtanong, "Honey, anong ginagawa ng pamilya ni Yvette?" Curious ito kung bakit mayroong marka ng Jeko Cinnabar si Yvette. Nagtanong ito, "Honey, anong pinagkakaabalahan ng pamilya ni Yvette?" Curious ito sa Jeko Cinnabar na nakita niya. Tumawa si Lily, "Wala akong ideya." Hindi nabanggit ni Yvette ang kanyang pamilya, pero kakaiba siya. Sumalungat si Lily at natanong, "Bakit mo tinatanong ang lahat ng ito? May nararamdaman ka na ba para sa kanya?" Mabilis na umiling si Daryl. Naramdaman niyang naiinggit ito. Awkward itong tumawa at tinigilan na ang pangingialam. Pagtapos ng higit sa kalahating oras, natapos na ang grupo sa pagmumotorboat, bumalik na sila sa Pangpang. Mukhang nag-enjoy sila sa lumipas na higit kalahating oras, nakangiti ang mga ito nang makabalik. Tinanong ni Declan si Manny, "Magkano ang aming renta?" Magulo ang kasuotan nito, mukha siyang retarded pero para sa kanya, ay mukha pa rin siyang swebe, pagtapos ay naglabas siya ng tumpok ng cash. Tumawa si Manny at nagsalita, "Tapos na kayo." "Okay, sandal at kukwentahin ko lang." Nagsindi ito ng sigarilyo, pumindot sa calculator, at sinabing, "Hindi naman kalakihan, nasa 720,000. Nakarami rin kami, bibigyan kita ng discount, 700,000. "Ano? 700,000? Nagulat si Declan, akala niya ay mali lang siya ng dinig. Nagulat rin ang iba, isa itong nakawan sa umaga. Paanong magiging mahal ang paggamit sa hindi naman masyadong maayos na mga motorboat? Natauhan si Declan, nagsalita ito, "Naabaliw ka na ba? Masyadong malaki ang hinihingi mo." Sumingit rin si Miles, "Sinusubukan mo ba kaming bulihin? Bago magrenta, sabi mo 30,000 para sa isang round. Sabihin mo nga sa amin kung paano mo nakwenta ang 700,000. Malagim nang umiti si Manny, plinano niyang isahan ang mga estudyante. Mukhang mayaman ang mga ito, kailangan niyang makuha ang kanilang mga pera. Nagtaas ito ng kilay at seryosong nagsalita, "Sige, kukwentahin ko para sa inyo. Nagrenta kayo ng 60 na motorboats, 30 bucks ang isa round. Dahil naka-400 rounds ang bawat isa sa inyo, sumatotal ay 720,000 bucks. Ano? Naka-400 rounds ang abwat isa sa kanila." Tinuro ni Declan si Manny at galit na sumigaw, "Isa kang jigo. Ginamit naming ang mga bangka sa loob lang ng kalahating oras. Paano naging posible na naka-400 rounds kami?" Kaswal na tinapon ni Manny ang kanyang sigarilyo, "Sabi ko, naka-400 rounds kayo, kaya sumakay kayo ng 400 na beses. Hayop ka!" Pagmumura ni Declan. Halata namang iniba ni Manny ang katotohanan. "Tigilan na nating ang kalokohang to." Nainis si Manny, kumuha ito ng masyete sa kanyang jacket. Hawak niya ito gamit ang isang kamay habang nagmamadaling nagsalita, "Magbabayad ba kayo o hindi, ikaw hayop? Papayag ang ordinaryong tao na magbayad kapag nakakita ng masyete. Pero galing sa mayayamang pamilya ang mga estudyante, at hindi sila duwag." Humakbang si Declan at malamig na nagtanong, "Paano kung ayaw ko?" "Ayaw mo?" Na-trigger si Manny, inidikit nito ang masyete sa liig ni Declan. "Tatanungin uli kita. Magbabayad ka bang hayop ka?" Mabilis na napahinga ng malalim ang mga estudyante. Nagpanik ang mga ito, hindi nila inakalang gagawin ito ni Manny. Nakikita rin nila na isang malakas na cultivator si Manny. Kung hindi sila nagkakamali ay level 1 Master General ito. "Boss." Mayabang na lumapit si Kent Howe. "Huwag kang magalit. Ako pala si Kent, mula ako sa pamilya Howe sa Donghai City. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa akin. Pwede bang ibaba mo na ang machete, please?" Bahagyang natawa si Manny. "Wala akong pakialam kung sino ka, nag-enjoy na kayo, ngayon oras na para magbayad kayo." Nagdilim ang ekspresyon nito. "Walang makakaalis sa inyo kung hindi kayo magbabayad." Hush! Nagpuntahan ang mga malalakas na lalaki. Lahat sila ay mga cultivator. Higit sa 70 ang kanilang bilang, nilamon ang mga estudyante nang nag-uumapaw nilang aura. Pinanatili ng mga turista ang kanilang distansya, naramdaman nila ang tensyon. Takot ang mga estudyante. Mukhang si Manny ang bully sa lugar na yon, mayroon siyang napakaraming tauhan. Kailangan ba talaga nilang sumuko rito?
Hindi dahil sa malaki ang hinihingi nitong halaga kundi ayaw nilang maloko nito. Tatanungin ko kayo ng isa pang beses, mayroon ba kayong pera? Muling pagsigaw ni Manny. Nagasgasan ang leeg ni Declan nang medyo ginalaw ni Manny ang masyete. Nagkaroon ng maliit na sugat at sumirit ang dugo mula rito. Muling napahiga ng malalim ang mga estudyante dahil sa gulat. Nataranta ang mga ito, hindi nila inakalang gagawin ito ni Manny. Magbabayad. Magbabayad kami. Sumigaw si Declan dahil sa taranta, paluha na ito. FCK. Hindi ko itataya ang buhay ko para sa 720,000 bucks. Hindi naming sila pwedeng galitin, higit sa 70 na kalalakihan ang nandito. Mas mainam. I-transfer nyo na ang pera ngayon. Hindi na makapag-antay si Manny. Nagdalawang isip si Declan, ginamit nito ang kanyang cellphone, habang nanginginig ang mga kamay. Maglulog-in na sana ito sa kanyang banking app nang hinablot ito ni Yvette Lane. Bakit natin sila kailangang bayaran? Napakarami natin dito. Hindi dapat tayo matakot sa kanila. Bakit napakaduwag ng mga ito? Nagpadyak si Yvette dahil sa inis, pero nagtinginan lang ang mga lalaking estudyante, walang nagtangkang humakbang. Wala sa kanila ang gustong maging bayani sa sitwasyong yon. Kung sa bagay, may dalang mga masyete ang mga tauhan ni Manny. Ikaw, mariing kinunot ni Yvette ang kanyang noo, habang humakbang ito palapit. Hindi namin kayo bibigyan ng kahit magkano. Wow, nagtaas ng kilay si Manny habang interesadong nakatitig kay Yvette. FCK. Tingnan niyo ang katawan niya, tao pa ba yan? Diyosa lamang ang babaeng may ganitong pangangatawan. Napakaganda ng hitsura ni Yvette, lalo na at basa ito ng tubig dagat pagtapos niya sa motorboat sports na aktibidad. Tinago ni Manny ang pagka-excite, tumawa ito. Hey lady, sinasabi mo bang ginagamit mo ang mga motorboat ko ng libre? Okay lang kung hindi ka magbayad. Bakit hindi ka sumama sa akin ng isang gabi? Nanginig si Yvette sa naramdamang galit, kinagat niya ang kanyang labi ng sobrang diin at nagsimula itong dumugo. Ilang mangingisda sa distansya ang nakasaksi sa senaryo, hindi na sila makapagpigil. Lumapit ang mga ito sa mga estudyante para magbigay payo. Mga bata, bayaran nyo na lang sila. Ang pera ay bayad para sa kasiguraduhan ng inyong kaligtasan. Hindi nyo sila pwedeng salungatin, mula sila sa Coastline Sect. Mayayari kayo kung hindi kayo magbabayad ngayong araw. Tumango ang mga lokal bilang pagsang-ayon. Ang Coastline Sect ay naninirahan sa Gold Beach mula pa noong unang panahon, hindi maaaring maliitin ang kanilang impluwasya. Laganap ang pag-akto sa beach area ng mga miyembro ng sektang ito. Pag-aari ng sekta ang motorboat sport na business, at ang sino mang magrenta ng kanilang mga bangka, ay sisingilin ng malaking halaga. Walang kalam-alam ang mga turista sa impluensya ng Coastline Sect, pero kilalang kilala sila ng mga lokal na mangingisda. Nasakop ng sekta ang industriya ng seafood dahil na rin sa kanilang bilang at impluensya. Ang bawat mangingisda ay pwersadong magbigay ng mga benepisyo, kundi ay aapihin sila at sisisiguraduhin ng mga ito na hindi na sila kailanman makakapangisda pa roon. Pero walang naglakas ng loob na magsalita patungkol doon. Nagmamadali ang mga lokal na lapitan ang mga estudyante para ibigay ang iisang payo. Nag-aalala ang mga ito na baka mapahamak ang mga kabataang ito kung ma-o-offend nila si Manny at ang mga kasama nito. The Coastline Sect. Naniga si Declan at ang iba pa nang marinig ang mga salita ng mga mangingisda, mayroong bumabagabag sa mga ito. Inakala nilang local bullies lang si Manny at mga tauhan nito. Hindi nila inakalang mula ang mga ito sa komunidad. Ito ang paliwanag kung bakit nakapagpalapit siya agad ng maraming kalalakihan. Mukhang hindi magandang ideya ang salungatin ang mga lalaking iyon. Pero kumunot ang noo ni Yvette at nagsalita, Coastline. Mula kami sa Hexad School. Halatang niloloko nyo kami para makuha ang pera namin, bakit kailangan namin kayong bayaran? Malagim nang umiti si Manny at nagpatuloy sa pagdiin ng masyet sa leeg ni Declan. Gustong umiyak ni Declan. Nanginginig ang boses nito nang magsalita, bakit hindi na lang natin sila bayaran? Hayop! Ayaw nitong umastang duwag sa harap ni Yvette. Pero nakadikit ang masyete sa kanyang leeg. Baka mapugot ang kanyang ulo kapag nagalit si Manny. Kahit na iniisyu nito ang kanyang imahe, mas mahalaga pa rin ang kanyang buhay. Desperadong nagsalita si Declan, halos maiyak na ito. Hindi ito nagustuhan ni Yvette.
Declan, pwede ka bang umastang lalaki? Hindi sila reasonable. Wala silang pakundangan na parabang walang batas sa mundong to. Naniniwala ako sa hustisya. Hustisya? Natawa ang mga lalaki. Nagsalita si Manny. Lady, kami ang Coastline Sect. Kami ang gumagawa ng batas sa Gold Beach. Pangungutya ang makikita sa mukha ni Manny habang matindi ang mga tinginan nito sa katawan ni Yvette. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Inuulit ko, maaaring sumama sa amin ng isang gabi ang magandang dilag na ito kung ayaw niyong magbayad. 720,000 box lang naman, kaya kung baliwalain yon. Malaki ang ngiti nito nang ilapit ang kanyang mga braso kay Yvette. Habang tumatagal kong tinitingnan ang babaeng ito ay mas lalo ko siyang nagugustuhan. Smack! Hindi na napigilan ni Yvette ang sarili nang mapansing papalapit sa kanya ang mga kamay ni Manny. Kaya naman malaks niya itong sinampal. Umungol si Manny nang tumalsik ito ng ilang metro, bago tuluyang bumagsak sa sahig at narinig ang malakas nitong pagbagsak. Napaubo ito dahil sa impact. Umikot ang ulo ni Manny dahil sa pagkakasampal. May dugo rin ang dura nito matapos bumagsak sa sahig. Nakakadiri kang manyak ka. Gusto mo atang mamatay, nagsinghal si Yvette, habang malamig na nakatitig kay Manny, malakas ang aurang bumalot sa katawan nito. Level 5 Master General. Natulala ang lahat ng mapagtantong Level 5 Master General pala si Yvette. Isang hakbang lang ang layo nito sa pagiging Martial Marquis. Sobrang ang gulat ng mga estudyante. Palakaibigan at approachable si Yvette kapag nasa Hexad School siya noong nag-transfer siya doon, hindi pa nila nakikita na ilabas nito ang buong potensyal niya. Walang nag-akalang ganun pala siya kalakas. Muling umubo si Manny. Dumura ulit ito ng maraming dugo habang nakatulala pa rin ang lahat. Pinilit niyang tumayo at tinuro si Yvette. Kunin niyo siya. Kunin niyo ang babae. Kailangan ko siyang makatabi ngayong gabi. Kunin niyo siya. Agad na sumugod kay Yvette ang malalakas na lalaki. Malamig ang ekspresyon ni Yvette para pipino ang cool niya. Lumabas ang whipsword ng pumitik ang kanyang kamay, binato niya ito paharap. Thump! Thump! Matulin itong gumalaw habang dumulas na parang ahas, ang whipsword na nasa kamay nito. 2 segundo alang ang lumipas nang umayaw ang dalawang lalaki, habang sumisigaw. Nasa panganib na sitwasyon si Yvette. Kung sa bagay, nagkaroon na siya ng higit sa 70 na kalaban. Mukhang natataranta si Sir Newman, pero nagpadyak ito ng paa, dahil sa inis bago siya lumingon sa kanyang mga kaklase. Ano pang inaantay nyo? Tulungan nyo siya. Huliin nyo sila. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.